Ulitin ko po, ang layunin po ni Juan, kaya niya isinulat ang aklat na ito upang ipakita sa chapter 20, verse 31 na ang mga nakatala dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo. Ang Panginoong Jesus ang ipinangakong tagapagligtas o ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So ito po mananatiling layunin kung bakit po isinulat ni Juan at magiging paalala po sa ating lagi habang tinatalakay po natin ang aklat ni Juan na ito ang kanyang layunin. Nung isang linggo po, yung pagpapahayag o pagpapatunay ni Juan, yung sumulat ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus, na po sa ikalawang bahagi ng unang kabanata na isinulat ni John, gumamit naman po siya ng witness. Di po ba? Napakahalaga po na pinaniniwalaan natin si John na sumulat nito dahil nandun po siya nang ang Panginoong Hesus ay nagtuturo, nang ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling, nang ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng mga miracles. First hand, nasaksihan po lahat ni John yung mga bagay na yun. At sa kanyang pagsulat po, ay gumamit po siya ng isa pang magiging patunay sa pagka-Diyos, sa pagiging anak ng Diyos, sa pagiging tagapagligtas ng ating Panginoong Hesus. Walang iba kundi ang kanyang ginamit na bigla-bigla, magugulat ka lang habang binabasa mo yung chapter 1, biglang pag-uusapan naman ngayon si John the Baptist o si Juan na taga-bautismo. Sa iba, pangalan niya, sa iba yata dyan, Juan Bautista. Oo. Kaya apelido siya, no? Pero hindi po talaga apelido yun. Title niya yun, na siya yung kanyang ginagawa ay nag-bautismo. Okay? Ang trabaho po, ang ginagawa po ni John the Baptist, siya po ay nagpipreach. No? Nagpipreach siya patungkol sa Diyos, tungkol sa paghahari ng Diyos, at isa po sa kanyang isinisigaw, repent and be baptized. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at kayo ay magpabautismo. Pero wala pa po doon yung kaligtasan. Paumpisa pa lang po yun. Okay? Kaya po tayo, di ba, nang tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus, ano unang ginawa natin? Nagsisi, tinalikuran natin yung ating kasalanan. Yan po kasi yung first step ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kailangan makita mo, aminin mo sa iyong sarili na ikaw'y makasalanan. Tanggapin mo yung katotohanan, masakit na katotohanan na ikaw ay makasalanan. Na kailangan mo nang may magliligtas. Okay? Ito po yung panawagan po ni John the Baptist na magsisi na kayo dahil ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Yan po yung kanyang sinisigaw. At sa kanyang pagpipreach na yan, ang dami pong pumupunta sa kanya. Ang daming lumalapit. Ang daming nagpapabautismo sa ilog. Nagpapakita na sila ay nagsisisi. At sila'y tinanggap nila yung warning na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Okay? Ngayon po, noong mga panahon na yun, kasi meron nag-exist na religion. Ito po yung Judaism. Yung religion na sumusunod sa mga kautusan ni Moises. Okay? At si John the Baptist ay nagpapahayag ng pagsisisi dahil paparating na o malapit na ang kaharian ng Diyos, sila po ay na-threaten. Kasi ang dami na nga sumusunod kay John, ang dami na nagpapabautismo sa tubig. Okay? Kaya ito po ang kanilang naging hakbangin. Okay? Una po, basahin natin. Ang title po nito ay ang pagpapahayag at patotoo ni Juan Bautista tungkol sa Panginoong Hesus. Dalawa po ito, pagpapahayag at kanyang patotoo, o kanyang pagwi-witness patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ito ay matatagpuan sa chapter 1, verse 19 hanggang 34. Verse 19 and 20. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya at
kung bakit siya nagbabautismo. Okay? Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako si Kristo. Bakit ba ang tanong? Bakit ang tanong ng mga tao kung siya ba ang Kristo? Yung sinugo ng mga Levita, ng mga pari. Bakit? Kasi po ang mga Hudyo, ito po ang mga taga-Israel na ito, naghihintay po sila ng paparating na tagapagligtas. Dahil po sa panahon pa lang ni Moises, sinabi na sa kanila na may darating na tagapagligtas, ang Kristo o ang Mesiyas. Kaya pag may mga sumisikap, iniimbestigahan agad nila yan. At the same time, sa panahon, sa sitwasyon ni John the Baptist, natitreten sila kasi dumadami yung kanya tagasunod. Okay? Sila po ay umaasa na dumating nga ang tagapagligtas. Kaya kino-confirm nila, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang tagapagligtas? Ang sagot ni Juan, hindi ako ang Kristo. Ganun kasimple. Okay? Kasi po itong mga ito, yung mga Israelita, dahil ang inaasahan nilang tagapagligtas ay may mga kapahayagan na sa Old Testament. Ang ilan sa kanila, siya po ay manggagaling sa lahi ni David. Siya po ay may kapangyarihan na pinangungunahan o ginagabayan ng banal na spirito. Mayroon siyang kapangyarihan. Tatalunin niya ang mga bansa at gayon din ang mga kaaway ng Diyos. Gayon din, isa sa kanya mga gagawin ay magdudulot, magdadala ng kapayapaan sa buong daigdig. At gayon din yung paghahari ng may katarungan at katuwiran. Okay? Kaya, hindi pa man din ginagawa ni John yung mga bagay na yon, pero sila po ay nagbabakasakali na ikaw na nga ba ang Kristo. Okay, by the way, ang mindset po nila sa darating na Kristo, sa darating na tagapagligtas, ang inaasahan po nila yung parang magiging leader nila, na sila'y pangungunahan upang manumbalik ang kaharian ng Israel, upang matalo, malabanan, mapalayas ang mga Romano na nakasasako sa kanilang bansa. Yan po ang mindset nila sa darating na tagapagligtas. Sino ka kung gayon? Sa verse 21. Sino ka kung gayon? Kung tanong nila, ikaw ba si Elias? Tugon niya, ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Hindi ako si Elias. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Sino nagsugo sa kanila? Yung mga religious leaders. No? Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Nakasulat po yan sa Isaiah chapter 40 verse 3 na darating ang mangunguna na isinisigaw ang pagdating ng Panginoon. Okay? Nung tanungin siya, ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, sabi niya. Totoo, hindi po siya si Elias. Though, o bagaman, merong kapahayagan na ang pagbabalik ni Elias ang magwa-warning sa mga tao patungkol sa pagbalik o sa pagdating ng Panginoon. At yun nga yung ginagawa ni John the Baptist eh. Repent and be baptized. Make the straight way for the Lord. Yun yung kanyang sinisigaw. Kaya iniisip nila, nakasulat to sa Malakias Sa chapter 4 verse 5, nakasulat yan Kaya tinanong, ikaw ba si Elias? Kasi sinulat po ni Malakias na si Elias ay babalik at iyan ang kanyang ipapahayag. Sabi niya, hindi ako si Elias. Pero yung kanyang ginagawa ay parang yung gagawin ni Elias na sinabi sa Malakias chapter 4 verse 5. Sabi sa Malakias chapter 4 verse 5, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, o sa pagdating ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Kaya sila nababahala sila, ikaw ba si Elias? Kasi yung ginagawa mo, yan yung gagawin ni Elias eh. Hindi ako si Elias, sabi niya. Pero alam niyo po, yung ginagawa niya ay yung kapahayagan
na gagawin ni Elias sa kanyang muling pagbalik. Yung kapangyarihan, yung pagpapahayag, yung gampanin na paghahanda sa mga tao na darating na ang Panginoon. Si John the Baptist ang gumawa, pero ang propesiya gagawin, ang babalik ay si Elias, pero si John ang gumawa. Sa chapter 11, verse 14 ng Mateo, sabi ng Panginoong Hesus, kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Ang Panginoong Hesus na po ang nagsabi. Oo, ipinangakong darating si Elias, pero ang gumanap ng pagdating o pagbalik ni Elias, ang walang ibang gumawa nito ay si Juan na taga-bautismo. Si Juan Bautista. Si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. At sabi naman po ni Angel Gabriel kay Zacarias, yung tatay po ni John the Baptist, no? Kasi sa chapter 1 po ng Lucas, yung pinahayag po yung pagsilang ni John the Baptist. 6 months bago pagbuntis naman ni Mary ang Panginoong Hesus. Kaya technically, matanda po si John the Baptist ng 6 months kay Jesus Christ. Magpinsan po sila. Okay? Ang sabi naman ng anghel na si Gabriel kay Zacarias, sa tatay ni John the Baptist, mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias. Ang nagsabi po niyan ang anghel, ang mensahero ng Diyos. Sinabi yan kay Elias na yung iyong anak, darating siya. Mauuna siya sa Panginoon. Dala ang espiritu o taglay ang espiritu. Ito, espiritu at kapangyarihan ni Elias. So yung mga propesiya po sa Old Testament, na pagdating ni Elias, ang fulfillment po ay yung mga ginagawa ni John the Baptist. Preparing the people for the coming of God. Okay? Ngayon, ang tanong ulit. Sabi niya, hindi ako si Elias. Ikaw ba ang propeta? Hindi rin. Kasi po, natanong nila kung hindi ikaw si Elias, baka ikaw yung propeta. Sino bang propeta ang tinutukoy nito? Ang propetang tinutukoy ay binanggit po yan ni Moises sa Deuteronomy chapter 18, verse 15 to 18. Ito po ang sabi ng Diyos kay Moses. Okay? Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko, katulad daw ni Moises, darating. Dapat kayong makinig sa Kanya. Ito ang kasagutan sa hiling ninyo kay Yahweh na kayo'y nagkakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh, ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito, sapagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang katulad mo, sabi ng Diyos. Pipili ako ng isang propetang katulad mo. Sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. At yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus nang siya ay nagkatawang tao. Sinabi niya sa mga tao ano ang kalooban ng Ama. Okay? Kaya ang tanong nila, ikaw ba ang propeta na tinutukoy ni Moises sa Deuteronomy chapter 18, verse 15 to 18? Hindi ako ang propeta ko iyon. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Kasi pag tinatanong siya, hindi ako. Eh ano ka ba? Sino ka ba? Sabihin mo sa amin para pag sumagot ka na ng matino, maire-report na namin sa mga religious leaders na nagpadala sa amin upang imbestigahan ka. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ako yun, sabi niya. Wala akong title, wala akong divinity,
Wala ako, isa lamang akong tinig. At yun lang ang aking ginagawa. Alam niyo po kasi namuhay po si John. Namuhay lang po siya sa ilang. At ang kanyang kinakain po ay pokyutan o honey. At ang kanyang damit ay balat ng kamelyo lang. So sobrang isolated po ang kanyang buhay. Basta ang kanyang focus ay gawin niya yung kanyang misyon. Kaya po siya isinugo ng Diyos upang ihanda ang tao sa pagdating ng Panginoon. At isa po dito, yung pagtawag niya sa mga tao na magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Darating na ang Panginoon. Nais lamang kasi ni Juan na yung maging focus nila, itong mga ito, ay hindi siya. Ang nais niya, ang maging focus ng lahat, kahit itong mga sugo na ito, itong mga investigador na ito, ang nais niya, ang maging focus nila, ay hindi siya. Ang nais lamang niya, ang maging focus, ay walang iba, kundi sa darating at tagapagligtas. Sabi niya, isa lamang akong tinig. Verse 24 to 28. Ang mga tanong ay sugo ng mga Pariseo, ito yung mga religious leaders. No? Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang akong karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Betanya sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismohan ni Juan. Okay. Kung hindi ikaw si Elias, hindi ikaw ang propeta, hindi ikaw ang Kristo, bakit ka nagbabautismo? Sabi niya, nagbabautismo lang ako sa tubig. At ginagawa ko lang yung dapat kong gawin. Ihanda ang mga tao. No? Kasi po, alam niyo ba't nila na-question yung kanyang pagbabautismo? Kasi yung paggaganap po ng bautismo sa kanilang relihiyon, may authority nila dapat. Kaya nagtataka sila, bakit si John nagbabaptize? Wala namang authority nila, walang sanction galing sa religious leaders. Kaya tinatanong, bakit ka nagbabaptize? Kung wala ka namang authority. Hindi ikaw yung Kristo, hindi ikaw si Elias, hindi ikaw ang propeta. Bakit ka nagbabaptize? Kasi yan ang kanyang pagkatawag ng Diyos. Ihanda mo ang mga tao sa darating na tagapagligtas. Anong significance nitong water baptism na ginagawa niya? Kasi po, di ba sabi niya magsisi. Tapos magpabautismo. So yung mga tao na tinatanggap itong warning na pagsisihan nila yung kanilang mga kasalanan, ang outward declaration o pagpapakita nila na sila nga ay tunay na nagsisi bilang pagpapakita na sila ay nais nila na sila ay malinis, kaya sila po ay nagpapabautismo sa tubig. Pero wala pa pong fulfillment yan. Kailan ang fulfillment niyan? Ang fulfillment po niya ay pagkatapos ng ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus. Okay? Ito po ay in preparation lang. Kumbaga sa first few steps pa lang yan. Na ang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan. At yan po yung ginagawa ni John. Hinahanda niya, kinokondisyon niya na yung mga tao. At itong mga tao na to, na kapag sila'y tunay na tumalikod o nagsisi sa kanilang mga kasalanan, sila ay mananalig pag nakilala at nakita nila kung sino ang tagapagligtas. Okay? Bakit ka nagbabautismo? Sa kanila, pagka binautismuhan, ibig sabihin, parang membership nila sa religion nila. Wala namang authority, walang endorsement si John para siya mag-baptize. Okay? So, andun pa rin yung kanyang pagganap sa kanyang tungkulin at gayon din habang sinasabi niya ito, sabi niya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Ito na nga po, dahil nandun na po ang Panginoong Hesus. Nandoon na siya sa lugar na iyon. Hindi paparating pa lang, dumating na siya.
Ang sabi niya, darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat magkalag ng kanyang sandalyas. Oo, mauuna akong dumating sa kanya, sabi ni John. Pero itong darating na kasunod ko, yung pinaghahandaan natin, ganon siya kataas. Hindi man lamang ako karapat-dapat magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Sino ba ang gumagawa, alam niyo po ba, sa kanilang kultura? Ang gumagawa po ng nagkakalas ng sandalyas ng kanilang amo pag uwi ng bahay, sino? Ang mga alipin. At yun na po yung pinakamababang uri ng tao, yung mga alipin. Pero ang sabi ni John, I am much, much lower compared sa kanya. Hindi nga karapat dapat magkalag man lamang ng kanyang sintas sa kanyang sandalyas. Ganun siya kababa at ganun niya itinataas ang Panginoon. Pero alam niyo sa kabila na yun, ay binababa, sabi ni Jan, wala akong karapatan, napakababa ko kung ikukumpara sa kanya. Pero alam niyo, may isang statement ang Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 11, verse 11, sabi ng Panginoong Hesus, si Juan ang pinakadakila sa lahat ng taong sinilang. Nakita niyo yun? Sa kabila ng sinasabi ni John na napakababa niya, hindi man lang siya karapat-dapat. Pero Jesus Christ made this statement. Si John the Baptist ang pinakadakila sa mga taong isinilang. Ibig sabihin, mas dakila siya kay Abraham, mas dakila siya kay Moises, mas dakila siya kay David, at sa iba pang mga taong nauna sa kanya. Yan ang statement ng Panginoong Hesus mismo. Sarap na, no? Binababa natin yung ating sarili, pero ang Diyos tataas sa atin. Kasi alam niyo si John the Baptist, ang kanyang focus, gawin lang niya yung dapat niyang gawin. At yun naman ang kanyang ginawa. Ayaw niya na maituon sa kanya ang atensyon, bagkus ipinopoint niya sa ating Panginoong Hesus. Ang kaluwalhatian, kapurihan sa Panginoong Hesus. Ang mga tao, ang paniniwala ng mga tao. Actually, si John, yung sumulat nito, alagad sila ni John the Baptist eh. Pero nang pinakilala na ni John the Baptist, ang Panginoong Hesus, sila John ay sumunod na sa Panginoong Hesus. Kasi gusto niya, wala sa kanya ang atensyon. Wala sa kanya ang tingin. Ang gusto niya, ang spotlight na kay Jesus Christ. Yun yung kanyang gampanin. Yun yung kanyang nais na mangyari. At dahil kaya po siya isinilang, dahil sa bagay na iyon, na ihanda ang mga tao sa darating na tagapagligtas. Ulitin ko, bagamat ibinababa ni John ang kanyang sarili, hindi man lamang ako karapat-dapat kalaga ng sintas ng kanyang sandalyas. Pero nagpahayag ang Panginoong Hesus sa aklat ni Mateo, isinulat na si Juan Bautista ang pinakadakila sa lahat ng tao isinilang. Okay? Verse 29 to 31. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya'y naroroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. So, ibig sabihin po, nung pagpasok ng verse 29, kinabukasan, the day after, nakausapin po si John, ng mga investigador, na tinatanong kung siya ba si Elias o ang propeta o ang Kristo, kinabukasan, nakita niya po ang Panginoon Jesus. At ang sabi niya, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng
sanlibutan. Ito po ang pinakamahalagang pagpapahayag na ginawa ni John sa kanyang buhay, na ang Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na mag-aalis o nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ay ginayak niya ang mga tao na makilala si Kristo. Makilala ang Panginoong Hesus bilang ipinangakong Mesiyas o ipinangakong tagapagligtas. Ang Panginoong Hesus na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay siya pong walang naging kasalanan, na naging substitute natin na tayong mga makasalanan ang naging kapalit ng ating Panginoong Hesus. Substitute, inosente, walang kasalanan, kapalit ng mga makasalanan. Yun po kasi ang sistema nung araw. Nung panahon po ng kautusan, ang mga taong nagkasala, anong gagawin nila? Maghahandog po sila ng tupa. Walang kamuwang-muwang yung tupa. Ang kanyang gagawin, hahawakan niya sa ulo, babanggitin niya yung kanyang nagawang kasalanan, paglalarawan na yung kanyang kasalanan ay naipasa sa tupa at itong tupa na ito ay papatayin at ang kanyang dugo ay iwiwisik sa templo bilang pagsunod sa kautusan. Walang kamalay-malay yung tupa. Yung kasalanan ng tao, napasa sa kanya. Ganyan din po ang nangyari sa Panginoong Hesus. Wala po siyang kasalanan. Di ba sa John 1:14? Ang salita ay nagkatawang tao. Yan po ang Panginoong Hesus, ang Diyos na nagkatawang tao bilang substitute natin. Tayo makasalanan. Siya walang kasalanan. Yung kasalanan natin na-impute sa Kanya at siya ang nagbayad doon sa krus. Kaya po, siya ang kordero, yung batang tupa na inosente, na walang kasalanan, pero siya ang nagdala ng kasalanan ng lahat ng tao. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yan po yung napakagandang pahayag ni Juan patungkol sa ating Panginoong Hesus. Sabi ni John sa verse 30, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroroon na daw. Sabi niya, siya'y naroroon na bago pa ako'y panganak. Sabi ko nga po kanina sa inyo, nang in-announce ni Angel Gabriel na isisilang si John the Baptist, 6 months later, si Mary naman ang kinausap niya na isisilang naman ang anak ng Diyos. So matanda po si John. Pero sabi niya, bago pa ako ay isilang, siya ay naroroon na. Saan po natin titignan yan? Doon sa unang talata ng John chapter 1, nang pasimula ay naroroon na ang salita. Kasi ang Panginoong Hesus, bago pa man magsimula ang lahat, ay naririyan na siya. Kaya sinasabi ni Juan, bago pa ako isilang, ay naroroon na siya. Okay? Sabi niya, hindi ko siya kilala noon. Subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Hindi niya kilala noon. Kilala niya kasi magpinsan sila. No, pero hindi niya alam na ang Panginoong Hesus o ang kanyang pinsan ang tagapagligtas. Nalaman na lang niya nung nasaksihan niya yung sinabi ng Diyos Ama sa kanya. Okay? Verse 32 to 34. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati, nabuhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya ring nagsabi sa akin. Ito po, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo sa Espiritu o magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Ngayon ay nakita ko na siya at pinatototohanan kong
siya ang anak ng Diyos. So, nasaksihan po ni John na ang sinabi sa kanya ng Ama na kung sino man ang makita mo na bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang ipinangakong tagapagligtas. Kaya po nung nasaksihan ni John, yung mga oras na yon na ang Panginoong Hesus ay binabautismuhan, doon niya sinabi, ito nga, siya nga, pinatototohanan ko nga na siya ang anak ng Diyos. Yan po isang napakatibay na ebidensya. Patuloy pa rin na pagpapatunay ng sumulat na si Juan, bukod sa kanyang sariling testimony, ginamit din niya ang patotoo ni John the Baptist kung sino ang ating Panginoong Hesus. Tayo, anong dapat natin gawin? Bilang mga mananampalataya, lagi po nating pinapaulit-ulit dito sa church na ang nais ng Panginoon, gawin natin yung kanyang nais na ipamalita, ipahayag ang mabuting balita sa mga tao. Magsilbi tayong saksi ng ating Panginoong Hesus na ipahayag natin kung ano yung naranasan natin, kung ano yung ginawa niya sa buhay natin. At yan po yung ginawa ni John the Baptist. Kung ano yung nasaksihan niya na sinabi ng Ama na makikita mo, yan po ang kanyang ipinahayag na katotohanan. Na ang Panginoong Hesus, ang Kristo, ang Panginoong Hesus, ang ipinangakong tagapagligtas. Ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos. Tayo po, mga mananampalataya, gawin din natin ang ginawa ni John. Magpahayag po tayo na may katapangan dahil ang pinapahayag natin ay katotohanan. At the same time, ng may kababaan. Dahil wala po tayong kakayanan, wala tayong magagawa, kundi sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritong nasa sa atin ang pagpapahayag natin patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Nalangin po tayo.